Ah, mga kababayan, disclaimer lang. Paalala ko sa inyo. Kung ano man ang komento at sa mga nanonood, kung meron ng MTRCB, sa mga nanonood sa akin, ang mga komento ng mga nanonood sa akin ay wala pong kinalaman ang host, the show, and this live. Walang kinalaman kung ano man ang i-comment ng mga tao nanonood sa akin, ako, at itong live na to. Ito po ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ito? Dalawang kongresman, isang senador, sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Sangkot, kasali, damay sa mga nawawalang sabungero. Kung ano man ang i-comment nyo dan, sino ba yung senador na yan? Sino ba yung congressman na yan? Sino ba yung mga isa sa tauhan ni Chis Escudero na senador? Sino ba yung dalawa sa tauhan ni Martin Romualdez na congressman? Nasangkot daw di umano. Bato-bato sa langit. Matamaan wag magalit. Bato-bato pik. At Timor-Leste. At pag tumaya ka sa bingo, bilyonaryo ka. Ito na. Ito na mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ito po'y mula sa Bilyonaryo The News. plot thickens at nakalagad na rin ang tatlong mambabata sa kaso ng missing sabungeros at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Isang senador, 2 congressman ang itinuturong sangkot di umano sa pagkawala ng mga sabungero. Sino nga ba ito? Alangan naman si Chis Escudero ito. Alangan naman si Martin Romualdez ito at si Sandro Marcos. Alangan naman si Sandro Marcos at si Martin Romualdez ito. Alangan naman si Chis Escudero ito. Ulitin ko Congressman ang itinuturong Report ni Joash Malimba. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng vini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Senador daw, may outreach program. Yung mga sinasabi ninyo dyan na si Stone, wala namang outreach program si Stone. Hindi si Stone. Sino ba yung nag-outreach program? Ano bang ibig sabihin ng outreach program? Yun bang halimbawa, namimigay ka ng gamot, namimigay ka ng libreng tuli, libreng check-up. Yan yung mga outreach program. Sino pa? Yung mga gumagamit ng relihiyon tapos nagpapakain, feeding program, namimigay ng salamin, parang gawa ni Francis Leo Marcos. Sino kaya yung senador na yan? Sino din yung 2 sugarol na congressman? Outreach program. Maraming ganyan yung halimbawa ako, miyembro ako ng isang religious group. Sige, ngayon mag-outing tayo. Meron tayong seminars. Magdala tayo ng mga youth. Ang tawag dyan, youth camp. So ako nasagot lahat ng pagkain nila. Ito yung supply, hotdog, mga prituhin, karning manok, itlog, mantika. Tapos ito may tent. Ganon yan, mga kababayan. Outreach
Bukod dyan, sige, libreng gamot, libreng pagamutan, ano pa, ito, libreng tuli. Ganun yun. Rinig nyo naman. Dalawang congressman, tawag doon, promotor ng isabong. At isang senador na nag-outreach program. Ito Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Hala! Ang dalawang congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Nako! Hindi pa raw sigurado kung Tignan nga natin, i-search nga natin, sino bang founder ng Isabong Corporation? Basahin natin, hanapin natin, makikita natin yan. Asan ba yung mahiwaga nating cellphone na 96,000? Founder of Isabong. Founder of Isabong. Nako, Corporation. Malalaman naman natin yan, syempre. Mababasa natin, National News, no plans to revive Isabong Pagcor. Philippine Amusement. Ayan, National News, no plans to revive Isabong. Isabong still operating. Who is the owner of casino? Ayan, Pagcor, what is the online sabong? Operation continue despite ban. Ayan, gobyerno alang. Ayan, Pagcor Isabong. Ayan, Domingo, Isabong stop immediately. Tolentino wants cockfight reopened to curbs Isabong operation. Nako! Isabong involves remote beating on cockfight, Philippine Star. Tolentino wants cockfight reopened. Press release, De La Rosa and 22 senators move to suspend Isabong operation. Nako, wala namang sinabi dito mga kababayan, pero malalaman naman natin yan. Ay, nako. Wala kang originality, Ken. Kamukha ka lang sa news para may maitapik. Alam mo, January Star, mag-vlogger ka na lang kaya. January 7-8, mag-vlogger ka na lang. Puro kuda. Puro kapuna. Alam sa iyo, maglulo ka na lang. Wala kang magawa. Wala kang pakialam. Ito yung topic ko eh. So, ano gusto mo mangyari? Ikaw itatapik ko? Walang manood sa'yo. Hindi ka kilala. Tanga. Yeah. ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Nako. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. Hala! Marami pa. There are others. Iba pang artista. Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong suspect, lalo na't makapangyarihan at maimpluwensya raw ang nasa ulo ng missing Sabongeros case. Ngayong araw, sinabi ng Supreme Court na bukas ang kanilang tanggapan sa hiling na meeting ni Secretary Remulla. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Gesmundo para ilahad ang mga balakid na kinaharap ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inilahad ni Totoy na kahit SC, kayang maimpluwensya ng mastermind sa mga nawawalang sabongero. Nakipagpulong na rin daw ang DOJ sa ilan pang ahensya ng pamahalaan tulad ng PNP. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kita nyo? 2 congressman, isang senador, mahilig sa outreach program. Tapos, sabi ni Boyeng Remulla, marami pa daw. Diba? Mas mabuti pa yan kaysa mga fake news, diba? Yes! Diba? Panahon pa ni Digong ito. Huwag yung isisi sa panahon ni PBBM. Panoorin nyo, kailan ba nawala itong mga sabongero nito? Presidente pa si Duterte dito. Walang kinalaman si PBBM nito. Isisi nyo naman kay PBBM. Ito na, mga kababayan. May isa pa dyan. Bukod dyan, nagsalita na si alias Totoy. Asa na ba to si alias Totoy? Ito, panoorin natin itong alias Totoy. Wala akong pakialam sa'yo dyan. Alam mo, sa totoo lang, January 7-8, wala akong pakialam. Kung napanood mo man yan, kasi hindi lang ikaw may mata. Ako nga dito, ilan monitor ko dito. Diyos mio Marimar, papangunahan mo pa ako. Manood ka ng Bini, kumain ng hotdog. Idinetalye na nga ni alias Totoy ang papel ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabongero. Eksklusibo siyang lumantad.
at nakapanayam ni Emil Sumangil Ah. na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. Ah. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Hindi ko alam. Kahapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Nako. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon. At narito ang aking ulat. Ayan na, si alias Totoy. Sa kauna-unahang Sir Eliezer, may pagkakataon, shoutout. pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan Ang papel ni na Atong Ang at Gretchen Barreto sa kaso ng mga missing sabungero. Eksklusibo siyang lumantad at nakapanayam ni Emil Sumangil na hindi bumitaw sa istoryang yan simulat sa pool. At kasama natin si Emil live. Emil, katatapos lang ng panayam mo. Vicky, sino ba si alias Totoy? Hindi ko alam. Kahapon, nagpasya na siyang ipakilala ang kanyang sarili. Si Julie Aguilar Patidongan, hepe ng security agency na may hawak ng mga farm, pati na ng mga sabungan ng negosyanteng si Atong Ang. Nako. Eksklusibo natin siyang nakaharap ngayong hapon. At narito ang aking ulat. Ayan na, si alias Totoy. Sa kauna-unahang Sir Eliezer, may pagkakataon, shoutout. pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangalanan na ni Patidongan ngayon ang mga mastermind daw sa pagkawala ng hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto, na Nako. kilalang malapit kay Ang, at 2 iba pa. Nako. Kung ano raw ang kanilang mga papel, ipinaliwanag ni Patidongan sa aming panayam. Nagpa-interview si Patidongan ngayon dahil kung ano-ano na raw ang bintang na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Nanawagan din siya sa 4 na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nako po. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak. Ano daw, may De La Rosa akong narinig. Ano yung De La Rosa na yun? Mastermind daw, 2 sila. Ano yung isa? Ulitin natin ha. May narinig akong De La Rosa. At na umunoy mga dating gwardya na lumantad na nanawagan sa kanya na huwag silang idamay sa kaso. Ilang araw na lang daw, lulutang na siya. Inaantay na lamang daw nilang makumpleto ang mga dokumento. Narito po ang sunurang pakayag ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Kano-ano kaya ni Bato De La Rosa yan si Eric De La Rosa? Hala! Nako, Eric De La Rosa. Nagtatanong lang ha, disclaimer. Kano-ano ni Bato yan? Huwag mo sabihin. Si Sara nga, konti, malapit na kay Castro. Kunti na lang, Castro na. Yan. O, yan si Franz Castro at si Claire Castro, magpinsan yan. Di ba? Sabi ni Sara ha. Si Sara nga eh. Di ba? O, ako, tanong ko, De La Rosa na ito.
Then mag-uusap sila ni Celso Salazar, din itawag sa akin Mm. na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Ah. Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Mm. Siya ang pinaka mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Mm. So paano pala? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pira yan. Ano naging papel mo dito sa missing sa Bungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala yung kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Nako! Binigyan mo ako ng papel na para permahan ko yung recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pera. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan. Bisaya ito, si alias Totoy, mga kababayan, Bisaya. Naintindihan ko yung diksyon niya, parang si Bato magsalita eh. Dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At ng mga pamilya ng mga nawawalan sa Bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. Nako! 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Nako, ito mga kababayan, advance ako mag-isip pa. Simula dito na magsalita itong si alias Totoy, isa sa mga nilaglag niya dito magsalita at idiin si Atong Ang, magugulat kayo, hindi lang sa Bungero ang mawawala. Mark my word. Ito, magsasabi siya, may congressman, 2, may isang senador. Delikado buhay ng 2 congressman at senador. Kasi pag naipit yan, magsalita yan at idiin si Atong Ang, mawawala yung mga yan. Money is root of all evil. Diba? Money. Money. Sabi ni Sarah. Money. Diba? Kaya niya pagtatarin yung mga yan. Mark my word. Diba? Ito, once na mga pagbibitawang salita dito ni alias Totoy, na yung mga pagsasabihan niya, kasi sa totoo lang itong mga sinasabi niya dito, siyempre lalantad to, lalabas to, magsasalita to, ipapatawag sa Senado to, ipapatawag sa Kongreso, interviewin to, naka-live. Tapos idiin nila si Atong Ang. Kawawa ang buhay nitong mga to. Hindi lang si alias Totoy, pati yung mga sinasabi niya. Kung meron tayong Lord of Sense, si Atong Ang Lord of Gambling. Di ba? Israel Astorga, Obispo, salamat po. Diba? Ganun yon. Pati yung senador, sabi ko sa inyo, ito yung parang pogo lang. Walang pinakaiba sa pogo, sa totoo lang. Mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga... Alam mo, soulmate, kung makita lang kita ngayon, sampal-sampalin kita. Sa totoo lang. Alam mo, ang layo ng connection ko kay Atong Ang sa topic na to, at take note hindi lang ako nagko-content na ito. Marami kami mga vloggers nagre-react dito. Ganito na ba talaga si Ken kasakit? Ganito na ba talaga si Ken? Ano, mas malakas pa pala ako kay Banat Bay? Banat Bay, millions of subscribers. Mas masakit pa pala ako kay Banat Bay?
Kasi dito kayo na nagtagal sa akin. Yeah. Masakit. Clean up time. Tama yan, Sir Eliezer. O Eliezer ba? Oh. Alam mo, sa totoo lang, soulmate, doon ka sa mga DDS vlogger manood. Bakit? Pangit ba panoorin yung mga DDS vlogger? Kasi bakit? Kilala ko lahat yan. Yung mga hinahangaan yung DDS vlogger, ultimo bulbul niya, nakikita ko. Na-meet ko na lahat yang mga yan. Kaya I know sa kanilang lahat. Yeah? Kilala ko lahat yan. My God. We met each other before. Mga pamilya ng namamatayan, ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Tapos? Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, Affidavit of Reconciliation. Ano ba yun? Reconciliation ba yun? Sabi ni Soulmate, oy, mas matalino sila compare sa'yo. Wow! Matalino sila compare sa akin? Hindi na, no comment. Bakit? Less talk, less mistakes. Kung matalino sila compare sa akin, and then why ang dami nilang kaso? Bakit tad sila ng kaso? Bakit nakukontem sila? Aber? Answer my question. Diya? Mas matalino sila kaysa sa akin? Eh bakit tad sila ng kaso? Diba? Oh. Sir Sonny, Ma'am Sophie. Recantation. Ayan, sabi ni Sir Eliezer. Diba? Ganun lang. Meron nga akong kasamahang vlogger dati. Fake news yan si Ken. Pero siya tad ng kaso. Ultimo patay, minura. Ultimo artista, minura. Bakit? Hindi kasi niya kaya na mas may lamang sa kanya. Tignan nyo ngayon. Naghihirap. Bakit? Dami kasing anak. Ambisyoso pa. ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya ng kampo ni Atong Ang. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasaad di umano sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babaliktarin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Nako, 300 million, oh. Soulmate yung kaluluwa mo, nakasangla na kay Kibuloy. Diba? Sir Marcelino Abrasado, may love shoutout po. Yun po yun ha, mga kababayan. Si Atong Ang, si Gretchen Barreto, 2 congressman, 1 senador, at sabi nga mismo ni DOJ Secretary Boyeng Crispin Remulla, meron pa daw iba ng mga personalidad na kasali at sangkot na hindi pa nila pinapangalanan. Nako, darating ang panahon, mga kababayan. Parang ano ito Senior Aguila. Parang Kibuloy lang. Parang Senior Aguila lang. Ay, Diyos ko. Parang naalala ko dito si Digong at another 9 na may warrant sa ICC na ang pangalan ay redacted. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, 300 million daw ang suhol, sabi ni Sir Eliezer. Kaya nga, Atong Ang, Gretchen Barreto, pinangalanan ni alias Totoy na may kinalaman sa kaso. Ito, tanong ko lang, mga kababayan, bakit itong 30 plus na sabungero pinapatay? Ang kasalanan ba nila ay kumuha ng pera, hindi ni-remit? Or hindi ko alam kung anong kasalanan nila, ba't sila pinatay? Di ba? Ano bang kasalanan nitong mga sabungero na kinidnap, tinago ng ilang taon, tapos binaon doon sa Taalik? So, ano bang kasalanan nila? Na mga ordinaryong tao lang naman. Huwag ka na magsalita, Rolando, ang pangit ng pangalan mo. Pangit ng pangalan, luma. Daig mo pa'y banga na nilulumot. Tanong ko lang, anong tayupi? Ano, chupe? Ano daw?
Collateral damage, baka may alam sila. Kapatid yata yan ni Ramon Ang, si Atong Ang. Hindi po, magkaiba po, Sir Celso Pineda. Iba po yun si Ramon. Hindi ha? Now lang ako nakapanood sa live mo, Sir Kent. Ayan, lagi akong nanood ng mga katuwang videos mo. Daily from Kamanaba. Ayan, Magnus Nad, hello po. Hindi ha? Chupe. Nanyupi raw. Ganun pala. So, uniwala kayo na nanyupi sila? Ilang milyon ba? So parang dinadaya nila para halimbawa kasi syempre online yan eh. 'Di ba? So halimbawa ngayon ako, may alam ako na manok na to, dito kayo tumaya. Bakit? Matatalo. Parang ganon. Ganon ba yon? Ganon pala. So, sila, parang dinadaya nila yung system. Na, halimbawa, instead na maraming kikitain yung system, kasi, hindi alam ng tao na tumataya. Parang parang pogo lang. Ganon pala. So, paano nakakasiguro na ganon? Di ba? Hindi rin natin matanong na ganon ang ginawa nila kasi wala namang witness. Sinong nagsabi na nanyupi? Nangupit? Nandaya? Sinong nakapagsabi nun? Yan ang tanong ngayon. Hindi din naman natin masabi na kaya sila pinatay kasi ganon. Sinong nagsabi nun? Na nandaya sila? Di ba? Ang tanong ngayon, sino? So, kung ganun man, ito si alias Totoy. Si alias Totoy ba ang nagsabi? So, kung si alias Totoy ang nagsabi, may karapatan din po siyang manahimik kasi buhay din po niya ang kapalit. Coca-Cola and happy birthday sa anak mo. Ayan, Kathleen Claire. Happy birthday po, Kathleen Claire. Mag-aral kang mabuti and good health, success, blessings at huwag kang gumaya sa amin. Mag-aral ka. Bakit? Ang kayamanan na iiwan ng magulang kung hindi man bilyonaryo ay ang kaalaman. Walang katumbas na kayamanan ang kaalaman. Yun po yun. Happy birthday. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, alam naman natin kasi pag Pinoy pag Pinoy kasi ganyan eh. Pag Pinoy kasi ganyan. Kung kumita naman kayo, sakto naman na buhay kayo, nakakain kayo 3 beses isang araw, wag na kayong manggulang. Wag na kayong manloko. Kung afford mo namang bumili ng iPhone 16 Pro Max 1 terabyte cash, okay na yun. Hindi yung kailangan mo pang mag-asawa ng 13 kung may asawa ka ng 1 o 2. Huwag ka nang mag-asawa ng 13 kung sa 2, 3 okay na. Diba? Tignan nyo resulta ninyo ngayon. Hindi ko naman parang sinermonan itong mga sabungero at hindi naman natin masabi na nangdaya sila. Na sinabi nila yung totoo na dito kayo tumaya, wag doon. Kaya sila pinadampot, pinakidnap at pinatay. Pero wag naman. Baka ginulangan sina Atong Ang. Kaya nga po, Ma'am Eli de los Santos. Kaya nga din eh. Kung ganun man, dapat lesson learn yan ha. Hindi lang dito sa mga sabungero na nangyari sa buhay nito. Lesson learn. Bakit? Kung kaya mong kumain 3 beses isang araw, may pangbayad ka sa bahay, may pambisyo ka, kung sugal man yan, shabu man yan, o kung ano, kontento ka dapat. Be contented of what you are. Or who you are. Be contented. Huwag mo na masyadong subrahan. Parang si January 17, may utak sana. Pinasubrahan, ayun, nagmukhang tanga. Dapat ganun. Ganun yon mga kababayan. Kung kumita ka ng sakto,
kita, tanggapin mo na, makontento ka, hindi kasi mangyayari mga kababayan na worker ka ng SM at umasta ka na parang ikaw na yung may-ari ng SM. Diba, Ma'am Ginger T? Hindi porket worker ka sa SM, huwag kang umasta na ikaw na yung may-ari ng SM kasi worker ka pa rin. Hindi ka anak ni Henry C. Be contented of what you have. Yeah. Basta pera talaga ang pag-usapan mga kababayan. Kahit si pinsan nga punong-puno na si Junior. Basta pera na ang pag-usapan. Ganun talaga ang buhay. That's life. Money is a root of all evil. Yeah. Be contented of who you are and what you have. Para walang mangyari sa buhay. And then, think twice or think many times, 1,000 times, bago ka gagawa ng hakbang. Kasi bakit? Darating ang panahon na magkamali ka sa ginagawa mo, damay pamilya mo. Totoo yan. Kahit nakapanood kayo ng Incognito, sila ay mga agent. Mission. Hahantingin nila yung mga killer. Papatayin nila yung mga abuser. Papatayin nila yung mga politician na mga corrupt. Ending, binalikan sila, pamilya ang binalikan. Hindi sila. Di ba? Alam mo pala, anong reklamo mo, Otoy? Wala kang alam, ngayon ka lang dumating. Kanina pa kami nag-live. Huwag ka na mag-comment dyan. Manood ka na lang. Di ba? So, ganun yun. Mga kababayan. Di ba? Dito tayo, panghuli. Panghuli natin to, mga kababayan. Ano nga ba itong panghuli? Nako, mga kababayan, may kumalat na naman panibagong balita ngayon patungkol kay Ivana at kay Dan Fernandez. Nako, kung nakaraan ay inisyu si Ivana Alawi kay